Akala nyo maganda yung buhay ng Japayuki, ha? Oh, ganyan ang trabaho. Iba talaga pag pera ang pinag-uusapan. Kahit kapatid mo o kadugo mo ay di ka sasantuhin basta pera na ang pinag-uusapan ay talo-talo na. Kaya kang ipapahamak, makuha lang ang gusto nila. Tulad nitong nangyari sa mag-ina na brutal na pinatay ng dahil di umano sa pera. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kahindik-hindik ang sinapit ng mag-ina na kinilalang sina Lori Litada, 54 years old, at ang kanyang anak na kinilalang si Mai Motegi, 24 years old, half Aponisa, na isang stewardess sa Japan. Ang brutal na pinatay sa Tayaba City, Quezon Province. Ayon sa ulat ng nakakabatang kapatid, dumating umano ang kanyang ate at ang anak nito noong February 20, 2024. Sinundo daw ang mga ito sa airport ng anak ng kanilang panganay na kapatid na kinilalang si Ligaya Olivia Pahulas. Dagdag pa ng kapatid, umuwi umano ang kanyang ate sa Pilipinas. Hindi dahil sa magbakasyon, kundi dahil umano sa house and lot na gusto sana nilang bilhin sa San Narciso, Quezon Province. Ayon pa sa kapatid, nanunuluyan umano ang mag-ina sa nakakatanda nilang kapatid na babae na si Ligaya. Ngunit nang makalipas lamang ang 3 araw, February 23, 2024, nagtaka na lang umano siya dahil di na sumasagot sa mga tawag ang kanyang ate hanggang sa di na nito makontak. Ayon pa sa kapatid, tinanong umano nito ang kanyang pamangkin na anak ni Ligaya kung asan ang tita Lori nito at ang pinsan. Sumagot daw ang pamangkin, hindi niya umano alam dahil pagising umano niya ay wala na ang kanyang tita at ang kanyang pinsan. Dagdag pa nito, nang tanungin umano nila ang kanilang ate na si Ligaya kung asan ang mag-ina, sinagot daw sila ng kanilang ate Ligaya. Ani daw dito, nag-away umano ang mag-ina dahil sa gusto daw umano umuwi ng anak sa Japan, kaya hinati daw nila ang dalawa sa sakayan. Ngunit hindi kumbinsido ang ibang mga kapatid sa sinasabi ng kanilang ate Ligaya. Kaya dumulog sila sa kapulisan para i-report ang mag-inang Lori at Mai. Sa isinagawang investigasyon ng mga kapulisan, una umanong nakita ang maleta ng mag-ina. Nang buksan nila ito, nakita umano nila na duguan ang mga gamit ng mag-ina. Sumunod naman natuklasan ang bangkay ng mag-ina sa likod bahay umano ng ate nila na si Ligaya. Nakalibing sa lupa ang dalawa at nag-umpisa na umanong maagnas ang mga bangkay. Ayon pa sa balita, puno umano ng sugat ang mag-ina. Pinagtataga daw ito hanggang sa bawian ng buhay. Ayon sa balita, sumuko na umano sa kapulisan ang ate ng biktima na si Ligaya, na isa sa itinuturong suspek sa likod ng karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang kapatid at pamangkin. At napabalita rin na noong nakaraang taon December 20, 2023, kasama ang Mr. ni Ligaya na kinilalang si Charlie, ay pinaplano na pala nila kung paano patayin sina Lori at Mai. Ayon naman sa pamangkin ng biktima na siyang dumulog kay Senator Raffy Tulfo, si Ligaya umano ang pinagkakatiwalaan ni Lori sa mga patungkol sa pera ni Lori. Kaya duda ang mga kaanak na ang pera umanong nagkakahalaga ng 5 million pesos na pambayad sana sa house and lot ang posibleng dahilan kung bakit pinatay ang mag-ina. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan. Tinutugis nila ang dalawa pa umanong kasamahan ni Ligaya dahil napag-alaman umano ng mga kapulisan na 4 umano katao ang pumatay sa mag-ina. Nakakalungkot naman isipin, nang dahil sa pera, pinatay ang kapatid. Bakit kasi di na lang magsusumika para di na maghangad ng perang pinaghihirapan ng iba? Kung ikaw ang tatanungin, kabayan, payag ka bang ibalik ang death penalty sa Pilipinas? Dahil marami po ang hindi takot pumatay dahil sa maluwag ang batas ng ating bansa. Matapos silang pagbayaran sa kulungan, malaya na silang maglalakad sa daan. Dapat buhay rin sana ang kabayaran sa mga kriminal gaya nito, dahil ang buhay na kanilang ninakaw ay hinding-hindi na maibabalik kailanman.